Amerika nagbanta na at nagpaalala na kay Marcos Jr. So ano nga ba itong paalala na to? Ito yung ipapakita ko sa inyo maya-maya lamang. Grabe, kahit Amerika nakakahalata na. Talagang hindi na daw chismis. Hindi na daw chismis ang nangyayaring korupsyon sa bansang Pilipinas at ayan ang napansin ng United of America. Siyempre, ta-translate natin sa Tagalog yan, ha? Ta-translate natin sa Tagalog yan. Siyempre, alam niyo naman, hirap tayong mag-English. Kaya tatagalugin natin para mas maintindihan din pati pa ng ibang mga kabataan. At samantalang, may nakita akong video dito. Asan yan? Asan yan? Eto. Yan. Dito, tawang-tawa ako dito sa isang professor na to kasi sabi niya dito, nagsusulsol na mag-aklas laban sa administrasyon, sasampahan ng kaso. So bawal na daw pala magsulsul ngayon. Yun yung sinabi ni Prof. Clarita Carlos, Chief Policy Advisor to speak of the House on security issues. So hindi ko naman siya masyadong kilala. Pero dito kasi nakakatawa yung video niya, yung kanyang mga sinasabi dito ay halatado na parang tsaka ito nagtataka ko, ba't parang ang tunog ng usapang AFP ngayon? Hindi kaya nakakatunog na si Marcos Jr. na kakaliwa or iiba na ng landas etong mga kasundaluhan natin? Pero sa lumalabas din sa ibang mga balita, tawag dito, parang hawak na nga ng gobyerno ang AFP. Meron naman ibang nagsasabi na kakampi pa rin ng taong bayan ng AFP. Taong bayan pa rin daw ang kakampihan ng AFP pag nagkagipitan. So hindi yan ang hindi natin alam. Pero bago pala dito tayo mapunta, pumunta muna tayo dito. Yan. Dito ang sabi ni Sir Jason mas maganda siguro lakihan natin para mas makita natin ng gusto kasi medyo medyo may kalaitan, may kaliitan. So lakihan natin para mas maganda. Yan. Yan naman pala ka. Sabi dito, sana lang po hindi totoo ito. Salig sa isang post, ayon sa isang post, ang lalim nun salig. Ngayon ko lang narinig yun salig. Ayon sa isang post sa social media, napag-alaman ng Net25 na ang militar pala ay may ghost project din na nagkakahalaga ng 15 billion simula nung 2023 hanggang 2025. Totoo to? Paano sila nagkaroon ng ganito? Siguro yung mga yung mga tulugan, tama ba? Pero paano sila nagkaroon ng ganito? Ang ating mga militar. Paano sila nakakakuha ng budget? Kung ganoon alam na this. Hindi tinukoy sa ulat kung ano-ano ang mga undertakings o proyekto ng militar ang pinondohan ng malaking salapi mula sa kaban ng bayan. Mas lakihan pa nga natin to, puta na, hirap ng malabo yung mata, lakihan man natin. Yan! Kaya, saan na yan? Kaya ba nasabi minsan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner na hindi sapat ang kanilang budget kaya may balak pa silang mangutang sa mga
bangko para matustusan ang pangangailangan ng sandatahan. Anak ng teteng. Anak ng teteng naman. Ito pa, Ay, English na pala yun. Wag na nating basahin to. So grabe na meron silang ganon. Magkano yun? Ito, Yan 15 billion pesos. Meron pala ang mga pati pala militar, may mga project na rin. Di siguro yung mga sa ano yan. Basta alam ko rin talaga meron yan. Pero bakit naging ghost project? So, biglang may pumasok sa utak ko. So, kaya naman pala may sumasamba kay Marcos. Kasi parang ayaw mabisto na may ghost project sa militar. Ganun kaya yun. Tsaka hindi biro to 15 billion. OMG, watch it. Grabe, no? Pati sa tawag dito, pati sa militar, may ghost project na rin. Ayon daw sa Net25 Oo, sabi ni Sir Jason 5 hours ago pinost ito. So talagang may to. Naku. Dapat imbestigahan din itong ghost project ng militar dyan. Oo, hindi ba ito yung dahilan bakit hanggang ngayon loyal sila kay Presidente Bongbong Marcos? At ito pa yung isa. Ayan. Ang mga malilinis na nag-file ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Walang iba nandyan si Laila de Laylay de Saga ni Ka Junel. At nandyan din si Trililing na malakas ang sapak sa utak. At nandyan din ang dalawang convicted child abuser na mga tigabundok. Grabe, no? Sobrang lilinis ng mga nag-file ng impeachment kay Vice President Sara Duterte, no? Walang kadungis-dungis na baho. Sobrang mga matatawag mo na mga butihing tao sa balat ng lupa. Ito yung matatawag mo na konti na lang kukunin na ni Lord dahil sa sobrang bait. Biruin mo ito yung mga nagpapa-impeach kay BP Sara. At ito yung sinangayunan ng Administrasyong Marcos. Palakpakan. Na may kasamang tawanan. Speaking of sundalo, ito na nga. Panoorin mo natin itong interview na ito. Saan yun? Itong interview na to na bawal ka nang magsulsul. Oo, kayo kasi panay kayo sulsul So panoorin natin to. Opo. What's up? Opo, sa dinami-dami ng mga nangyayari, ma'am, na-miss namin ang pananaw mo dahil hindi na iwasan itong pagkakaroon ng usapin sa issue ng Destab at kudeta. Ano pong tindig nyo rito, Madam Professor? Ay, naku dyan. Nagdaan na tayo dyan. Huwag nang ulit-ulitin dahil alam na, ilan na ba yan? Parang nakasampu na tayo. Ilan doon kay Cory Aquino? Parang hindi na mabilang Hindi mo na mabilang. Ibig nga sabihin, they're failure. So, why keep on doing something na failure? Di ba yun? Di ba? Pero kanina po kausap namin ang mismong tagapagsalita ng AFP at binabanggit niya, in short, na matured na at natuto na po ang mga sundalo pagdating sa issue ng kudeta. Ma'am. Tama ka. Kasi alam mo yung mga pinarusahan nun, yung mga enlisted. Sila yung na-discharge. Pero mga opisyal, happy na naman sila. Why are they doing that? So palagay mo ba makakakuha pa sila ng enlisted? No. Di naman mga yan Di ba? Alright. Bilang isang dating National Security Advisor, Professor Carlos, anong pwede mong harap-harapang sabihin sa kanila? O payo. Baka may mga mangilan-ngilan pang mangungulit dyan sa mga susunod na mga araw, Professor. AFP, PNP, kung magsanib puwersa kayo, basahin niyo po ang konstitusyon. Kayo po ang protector ng people and the state in that sequence, no? Gan and Drew. People muna at state. Alam niyo po kung ano yung mandato niyo. External defense at local peace and order.
ano ho kayo, gumilid ay magpasaklaw kayo sa mandato nyo. Tungkol sa pagbabago ng ating politika, andyan po ang executive, andyan ang legislature, andyan ang judiciary. Huwag na kayong sumausad doon. Kasi magko-crossover kayo sa hindi ninyong mandato. So everybody will keep within his respective jurisdiction and we will be fine. Doon naman po, ano pong masasabi nyo, mapapayo nyo doon sa mga Ito, maganda to. sumusulsol, yung mga nananawagan po ng, ano ba yun? Pagbawi sa Pagbawi suporta sa sa kasalukuyang suporta ng administrasyon. Oo. Prof. Carlos, yun po yung mga tinatawag na sulsultan, di ba? Yeah, but beyond that is inciting to sedition. So dapat ay mag-file talaga ng case sa kanila. Kundi mamimihasa yan ng mga iyan na magsusulsol na mag-aklas, no? I mean, klarong-klaro yan sa Constitution. Ano ba tayo? Are we still following the rule of law? Or maglabo-labo na lang tayo at magpatayan? Diba? Okay. So, ang sinasabi dito is labag daw yon sa konstitusyon, okay? So, although naman may punto siyang mga 1%. At sa sinasabi niyang nagsusulsol para sa revolusyon. Pero ito yung pinakatanong dyan. Hindi ba labag sa konstitusyon na nakawin mo ang pera ng taong bayan? Tanong lang naman. Ma'am Clarita Carlos, nagtatanong lang naman po ako. Kasi kaya nagkakaroon ng isang revolusyon or pag-aaklas dahil ayaw na ng taong bayan yung ginagawa ng gobyerno. Sawa na sila sa korupsyon at lantaran na ang korupsyon sa bansang Pilipinas. At ayan yung papakita natin mamaya sa babala ng Amerika. Dito kay Marcos Jr., ha? Oh. So ngayon, kung saan ba dapat pumanig ang AFP? Sa taong bayan ba or sa administrasyon? Masasabi ko lang dyan, kaya may AFP is dahil sila ang protektor, sila ang tigapagtanggol ng sambayanang Pilipino. Hindi sila tigapagtanggol ng presidente. No, Pilipino, doon dapat ang kanilang loyalty sa mga Pilipino. Kaya sila nandyan. Ngayon, yung sulsol, parang ginawa nyo namang tanga ang mga AFP na magpapadala sila sa sulsol, ma'am. Ma'am, wag naman ganon. Parang sinabi nyo naman na, parang sinabi nyo naman ho na dapat ay, na parang sinabi nyo naman na susulsulan or masusulsulan ng mga AFP. So, ibig sabihin, dun sa pinakita kong picture na post ni Sir Jason Sa, totoo yun? Na sinuhulan sila, na sinulsulan sila? Kaya loyal sila sa administrasyon? Hindi naman ho tanga ang mga AFP para Hindi po tanga ang mga kasundaluhan natin para magpadala sa sulsul. Puwera na lamang kung mismo sila ay nakikita na rin nila at nahahalata na rin ho nila yung korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Ayun ho yun eh. Ngayon yung magsusulsol, open ho yan. Anong labag sa kondisyon? Yung pagsusulsol, labag, tapos yung pangungurap, hindi. Kaya lang naman merong mga nagsasalita na mag-aklas. Kasi nga, sobrang grabe na. Harap-harapan na yung kanakawan sa bansa natin. Sobra na yung nangyayaring korupsyon. Kaya yung mga tao is mas gustuhin pa nila na magkaroon ng pag-aaklas kaysa naman manatili at magtiis sa nangyayaring gutom at korupsyon sa bansang Pilipinas. Professor ka, di mo alam? Tanga ka ba? Attitude ka din. Attitude ka. Inirapan no? Di sorry mama, kasi una-una, ang ganda pa naman ng pangalan mo dito, Professor Clarita Carlos. Chief, di ba? Advisor to Speaker of the House on security issues. Kasi alam nyo ma'am, ang dami nagiging tanga ngayon, no? Sa totoo lang. Lawyer, yung mga graduate ng yung mga valedictorian, mga summa cum laude,
Nagiging tanga sila dahil sa nangyayaring, alam mo yun, nagiging tanga sila dahil sa epekto ng pera. Hindi ko sinasabi si Ma'am Clarita yun, pero kung aaminin niya, edi siya nga. Diba? Hindi ko naman sinasabing siya yun. Pero, yun nga yung sinasabi ko na ang daming nagiging tanga ng mga matatalinong tao na dapat ay ituturing mong matatalinong tao. Pero ang daming nagiging tanga dahil dyan, no? Oh, so yun yung sinasabi niya kasi dito, labag daw sa konstitusyon yung pagsusulsul, pero yung kaya nga ang tanong natin, yung pagnanakaw, hindi. Opo. Pero hindi maiaalis, Madam Professor Carlos, na talagang, sabi nga nung spokesman kanina ng AFP, tao rin sila. Paano nila masusuweto yung kanilang damdamin na hindi sila umabot sa pagkakataong may malalabag sila sa batas, Professor Carlos? Tao nga kayo, pero sundalo kayo. Tao nga ako, pero professor ako. Tao nga si Escudero, pero senator siya. You keep within the limit. Oh, ba't nadamay si Escudero dito? Ba't mo dinamay? May galit ka kay Senator Escudero, ha? Oh, yan pa lang lumalabas na. Nagagalit ka sa 30 million, pero hindi ka nagagalit sa 241 billion na insertion, tambaluslos. Ang galing. Ma'am, nagagalit ka dun, ma'am. Pero sa insertion na 241 billion, nga. 35 billion ni saldi ko, nga. Ang galing ni ma'am. Of who you are and what you got elected for. Kasi kung hindi magko-crossover ka, so hindi mo talaga saklaw, dadapaan yung hindi mo saklaw. Like yung pag takbo-takbo sa kalye, okay na yan, nagawa na natin yan. Yan ba ay magdadala ng change? No. The change will happen in the legislature, in the executive and the judiciary. No, kung hindi, nakita mo nagtatakbuhan yung mga foreign investors natin. Opo. Dahil walang stabilidad ang ating ekonomiya, no, para Yes. tayong parang jello, no, parang yung bang jello sa Tagalog, gulaman, di ba? Malambot, Parang malambot yan. nanginginig-ginig. Ikaw ba maglalagay ng pera mo sa gulaman? Hello, di ba? Alright. Prof, medyo na-intriga lang ako sa produkto lang ng malikot na isipan. But of all senators, ba't Escudero na banggit mo? Eh, kasi estudyante ko yun, at saka dati Ayun! yung Senate President. At saka siya yung flavor of the month ngayon. Kawawang bata. Opo. Kasi asawa dinadamay. Ay. Aha. Isa pang sundot with your indulgent Go, Kuyang go. Drew, ha? Total na umpisa Nasa natin yun yan. eh. Malikot ang isip mo. Noon pa man, alam mo na yan, ma'am. Hindi, ma'am. Alam ko Kasi, na yan. opo, sa dinami-dami po ng mga nagiging controversial ngayon, mukhang mga taga-UP ang ilan sa mga sumisikat. Estudyante niya pala si pahayag mo sa kanila? Escudero. Estudyante Bilang mo pa. isang profesor ng UP, Professor Carlos. Bilang, Alam nyo, 6 na dekada na ako dyan. Alam mo, in any organization, may rogues talaga. Kami naman hindi hiyaya ng mga bata na yan. Gusto nilang magpunta sa bundok, Rafael Bailosis, Reyes, etc. Punta sila. But take the consequences of your decision. Gusto nila maging senator, congressman, gusto nila magdanakaw. Sige lang. But take responsibility for your the consequences of your actions, no? Kung hindi, sinayang nyo lang yung pera ng bayan kasi libre kayo sa UP. Diba? Hanggang sa college bro yung mga iyan magkano lang naman ang tuition sa UP? 120 pesos, 140. Ngayon, libre na nga. Diba? Oh. So, wag sayangin ang pinag-aralan ng libre. Oo, kasi I'm sure alam nyo na up to there na yung outrage natin. No? Mabuti nga, medyo mabait-bait pa tayo at hindi tayo, alam mo, yung ginagawa sa ibang bansa. Huwag Napapacify na natin pa. kopya-kopyahin yun. Wala namang mangyayari doon. Let's go through the parliamentary route, no? The legislative route. Because ilang hininga na lang mag-end na yung administration ni Bongbong. Hindi pa kayo makahintay. Every 2 weeks na lang gusto Okay. nyo, mawala yung Okay. Ito si Clarita Carlos pala. Ito yung nagtanong dati, nag-interview kay Marcos Jr. nung kasagsagan ng debate sa SMNI. Natatandaan ko na. Marcos to eh. Tignan mo yung pakinggan niyo yung sinabi niya. medyo mabait-bait pa tayo at hindi tayo, alam mo, yung ginagawa sa ibang bansa. Huwag Napapacify na natin pa. kopya-kopyahin yun. Wala namang mangyayari doon. Let's go through the parliamentary route, no? The legislative route. Because
ilang hininga na lang mag-end na yung administration ni Bongbong. Hindi ba kayo makahintay? Every Diba? Hindi ba kayo makahintay? Dito, may nakalagay dito. The Philippines in Asia is assessment of 27 years of corporation in selected financial RCC. Education Cornell University of the Philippines. Dilimana, okay. Si Clarito Santos Porgia Carlos. President Bongbong Marcos. Okay. Siguro mami ka, hindi mo kasi ramdam yung gutom kasi mukha namang mayamaning ka. Mukha naman nakakabili ka ng gusto mong pagkain. Kaya wala kang pakialam sa nangyayaring korupsyon. Kung aantayin mo pa yan na matapos yung termino niyan, lugmok na yung Pilipinas, ma'am. Diba? So yung sinabi nyo kanina kay Senator Chis Escudero na dapat ginagamit ang talino, mukhang mas kailangan nyo pong gamitin yun, madam. Mukhang mas kailangan nyo pong gamitin yun, madam. Oo. Ilang taon na ho ba kayo? Pati nga, ilang taon na to si madam? 70. Ilang taon na siya? Wait lang, nakita ko kanina 70, ano ba yan? 79 years old. Pero yung maman sa 79 years old ka, ma'am, ganyan ka pa rin mag-isip. Ano nga antayin? Hirap na nga mga Pilipino eh. Palibasa mayaman ho kayo eh. Palibasa ho, nakakakain kayo ng gusto nyong pagkain. Mapera ho kayo, maganda bahay nyo. Hindi kayo masyadong apektado sa baha. Pustahan tayo, hindi ka naapektuhan ng baha, no? No, ma'am, no. Siguro, ganon. Kaya nasasabi niya, antayin na lang natin matapos termino ni Marcos. At speaking of termino, ayaw nga ni Marcos na pang 6 years lang, gusto niya lifetime. Hanggang sa umabot pa kay Sandro Marcos yung pagiging presidente sa bansang Pilipinas. Kaya yung sinasabi nyo nga antayin na lang ang termino ni Marcos para sa inyo madali kasi hindi kayo nahihirapan. Hindi kayo katulad ng ibang mga Pilipino na nahihirapan sa nangyayaring pamamalakad ni Marcos Jr. ngayon ang bahal ng bilihin. 'Di ba? Ang baba ng pasahod. Laging baha sa Pilipinas. Yung mga palay, gulay, laging sira. Ano ikakabuhay ng mga Pilipino? Kung ikaw mapera ka, buhay ka. Pero kung katulad ka namin, madam, na isang kahig, isang tuka, ano mo kami, may intindihan mo kami. Kaso yayamanin ka eh. Antayin? Anong klaseng katarantaduhan yan, madam? Kailan tumanda ka, tsaka ka naging tanga. Pasensya na po, alam ko babae ito at matanda na. Pero sabi nga dito sa taas na nasa ulo ko, pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Matanda ka man, bata ka man, lumpo ka man, may sakit ka man sa pag-iisip. Kailangan ka banatan para maituwid yun. No? Hindi kami nagtotolerate ng ganun. Kasi kami kapag kami nagkakamali, nangihingi din kami ng kapatawaran sa nagawa namin. Pero yung mga ganitong pagkakamali na parang naturingan kang profesor, na parang sinasabi mo na labag sa konstitusyon ng magsulsol ng aklas, pero yung korupsyon na nangyayari sa Pilipinas, hindi labag sa konstitusyon. Minsan hindi rin talaga sukatan ng pagiging professional, ang pagiging professor eh. Sa totoo lang, hindi sukatan ng porket summa cum laude ka, professor ka, puta summa cum laude ka. Anong trabaho mo? Tambay, putang ina. Professor ka pero utak mo pang 'di ba? Pang imbornal. Hintayin nyo na lang. Tangina, nakakatanga yun. Nakakabobo yun, madam. Ayaw na kita masyadong reaksyonan kasi baka mamaya magabaan pa ako. Baka gabaan ako sa'yo, madam eh. So ito, panoorin natin to. Nadagdagan pa ang listahan ng nadiskubreng ghost flood control projects sa Bulacan. Kung hindi kulang sa dokumento, hindi naman daw maipaliwanag kung paano nagbago ang lokasyon ng mga ito. Ang detalye sa Agenda Weekend Report. Putang ina, pati yung lokasyon nawawala na.
Oo, parang halimbawa may ghost project sa Bulacan, inilipat sa Davao, ganun. Ayop na yan. Ang lapit na, pati lokasyon nawawala na, nagkakawalaan na. Yung flood control ghost project sa Maynila, inilipat sa Davao. Ayop na yan. Tanginang pangyayari to, no? Ngayon, ma'am, tanungin kita, ma'am, Clarita Carlos. Antayin natin si Marcos. Antayin na lang natin termino. Oh, okay. Ivy Reyes. Naghain pa ng 4 na fraud audit reports ng Commission on Audit sa 4 na flood control projects sa Bulacan na may kabuuang halagang 359.78 million pesos. Tangina. Isinumite ng komisyon ang kanilang report sa Paldo! Independent Commission for Infrastructure Paldong o ICI, paldo. kung saan idinitalye ang halos magkakapare-parehong resulta ng kanilang inspections. Kung hindi ghost project, ibang lokasyon naman daw ang itinuturo ng unang distrito ng DPWH Bulacan. Halimbawa, Ayop na yan. ang 96.5 million peso structure sa San Roque, Baliwag, Bulacan, Mm. hindi lang umano ibang lokasyon ang nadatna ng COA. Oh. Nang inspeksyonin daw nila ang original location, ibang proyekto ang nakatayo dito. Putang Wala rin ina. daw dokumentong maipakita ang DPWH Bulacan First District. So hindi lang pala to ghost project, missing project. O kaya ano ano bang pwede pangalan dito? No location project. Kaugnay Ayop ng na yan. contract cost ng proyekto. Ang dalawang projects naman ng Sims Construction and Trading sa listahan, hindi maipaliwanag ng district office kung bakit na bago ang project location. Parehong may notice of disallowance ang projects ng Sims dahil bayad na ito ng gobyerno kahit wala namang naipakitang tapos na flood control structures. Ayon pa sa COA, ang 74 million peso project ng Sims sa Balagtas, Bulacan, fully paid na kahit ongoing pa naman ang status. Bukod sa mga namamahala sa construction companies na M3 Construct Corporation, Sims Construction and Trading at Amethyst Horizon Builders and Gen Contractor and Development Corporation, sinadismiss District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Hernandez, Planning Chief Ernesto Galang at Engineers JP Mendoza at John Michael Ramos ang umano'y liable sa mga ito. Maaari na humanap sa graft and corruption charges ang mga nabanggit. Samantala, nasa 21 fraud audit reports na ang naisusumite ng COA sa Ombudsman at sa ICI. Okay, ito pang isang paldo ha, ito pa. Ito malupit na paldo, paldong paldo. Lusot na sa kalawang pagbasa ng Kamara ang 6.793 trillion pesos na proposed Wow! 2026 national budget. Wow! Hindi na pinagbigyan ng dagdag budget para sa opisina ni VP Sara Duterte. Nasa front Paldo! Paldong paldo, guys. Pagdating sa Office of the Vice President, kinaltasan pa. Ang galing. Paldo. Basahin natin ha. 6.793 trillion. Ha? 6.793 naipasa na ang 2026 national budget. Paldo! Paldo na naman. O kay tuloy ng araw. Trilyones. Ngina. Paldong-paldo na naman si Martin Romualdez. Paldo na naman si Saldico nito. Paldong-paldo na naman si Marcos Jr. nito. Sana all. Oy, Marcos. Martin. Ako, kahit 10 million, pwede na sa akin. Kung pagawa lang ng bahay. Dream house, no? So, to si masyado nang malaki nga yung 10 million. Kahit mga 5 million with big bike. Nananawa na ako sa 550cc ko tsaka 400cc. Parang gusto ko ng 650 o kaya mga 1000cc na BMW. Triple block. Wow. GS1 250, you know? Kahit 5 million lang, Martin. Pwede na sa akin yun. Hindi ako kasing sugapa sa pera ni Saldico. Magkakasundo tayo ng kahit 1 and sa 1%, lang sa akin kahit yung kalahati lang. Oo. Pwede na sa akin yun. Walang problema.
Ha? Okay, tuloy natin. Line na balitang yan si Marian Enriquez. Oh, Marian, pasok. The ayes have it. House Bill number 4058 Palakpakan is yan, ha? approved on second Uy, reading. paldo! Inaprobahan Paldo, na sa guys! ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill Kung tuwa yung mga gago, 4058 oh. o ang panukalang 6.793 trillion peso national budget para sa susunod na taon. Sa ilalim nito, ilang pondo ang naamyendahan, kabilang ang hinihiling ng Office of the Vice President na 902 million pesos para sa susunod na taon. Paldo! Napagkasunduan ng mga kongresista Sarap na buhay, iparehas putang ang ina. budget ng OVP sa kasalukuyang budget nito ngayong 2025 na 733 million pesos. Pero bago ang botohan, naging mainit ang debate dyan. Gusto kasi ni ML Party List Representative Leila De Lima na disiplinahin si VP Sara sa pamamagitan ng hindi pag-aproba sa hirit na budget. Putang ina mo. Ikaw magdidisiplina kay BP Sara? Kung yung sarili mo nga, di mo madisiplina, si BP Sara pa kaya? Gago ka ba? Huwag mo titigan ka, sundutin ko yung mata mo. May itsura mo, mukha kang talampakan, no? Hindi mo nga patino sarili mo, eh. Kung tama pa ba yung mga pinagsasabi nyo minsan dyan, eh. Tsaka anong mali doon? Pumunta si BP Sara Duterte sa nasalanta ng lindol. Tapos, kailangan i-priority kayo? Dahil parang feeling nyo binabastos kayo? Sinong kabastos-bastos? Yung taong pumunta, nagmalasakit doon sa nasalanta ng lindol? O kayo na nandyan lamang sa Congress at patuloy na binabakbakan, binabalahura ang mga Duterte? Sino mas nakakaya? Kaya itong kupal na to. Di sa totoo lang ito, sorry kasalanan din ni Tatay Digong. Alam niyo kung bakit? Hindi niya inubos tong mga to eh. Kasi inubos niya na to. Wala tayong tuloy ngayong problema dapat. Increase ng OVP, ilang beses niya kasing inisnob ang budget deliberations. Public money is not a toy. Wow. Hindi ito pabuya It's not na a pinamimigay toy. sa mga imbentong tao na may imbentong pangalan sa mga imbentong project. Putang na, rhyme yun ah. Hindi ito imbentong tao sa mga imbentong pangalan sa mga imbentong project. Putang na, lupit ni Enigma, sali mo sa flip top to. Malupit to, malupit oh. Pwede pang flip topper pala to si Dilima, nagra-rhyme. Oo, limitong budget sa limitong budget. It is a trust. And until the Vice President learns respect, this House must act as a parent that disciplines a brat. Kala mo, asawa ng presidente. Ang kaalyado ni VP Sara na si Davao City O yan, yari ka Representative diyan. Isidro Ungab, pero hindi ito kinatigan ng mayorya. Sa kabilang banda, hindi rin lumusot sa mayorya ang individual amendment na isinulong ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Gusto niyang i-zero o alisin na ang higit 200 billion pesos na unprogrammed appropriations para sa 2026. Giit niya, lumalabas na discretionary funds at pork barrel politics ito. Putang na to si Sabat tsaka si Ngipin eh, no? Putang na ba't kasi nananalo itong mga hype na to? Naman daw kasi nakikita ng taong bayan kung paano ito ginagasta. Pero sagot ng sponsor ng budget na si Mika Sonsing, kailangan pa rin ang unprogrammed appropriations para sa contingencies at iba pa. Yan din ang posisyon ni House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronnie Puno. Sa We pato. cannot anticipate disasters eh. 'Di ba? Hindi natin ma-anticipate yung mga sakuna. So, for example, this year, nakadalawang malaking earthquake na tayo in the past week alone. Ngayon. Last nangyari yan, 'di ba? Ang tagal na. So, ano yan? Kumpiyansa rin si Puno na maayos ang pagkakalatag ng proposed 2026 national budget. Sundin mo lang yung patakaran Okay. sa paanong gamitin yung unprogrammed. Okay. Hindi magkakaproblema eh. Kasi unprogrammed, gagamitin mo lang kung mayroon additional collections. Eh, sabihin mo kay Martin Romualdez yan. 'Di ba? Sa Lunes, nakatakdang ipasa sa third at final reading ang panukalang pambansang budget sa Kamara. Nagbabalita. So, tiba-tiba na naman. Palakpakan natin. Tiba-tiba. Paldo na naman ng mga congressman. Palakpakan. Tiba-tiba na naman. Sarap buhay ang mga hayop. Paldo! Utang ina.
Paldo no? So, samantalang, eto na nga. Dahil sa corruption, eto na yung sinabi ng Amerika. So, yan na ha. Siyempre, English yan. Babasahin natin yan ng Tagalog. May translator ako Oo, at shoutout kay Tito Ding Dong kasi siya ang pinag-translate ko nito. Dahil hirap ako. Ayoko magpanggap sa inyo. Ako po ay hirap sa salitang English dahil ako po ay pure breed Pilipino. Ha? Pure breed Pilipino ako. Okay, basahin po natin ha. America knows Marcos corruption. Ang kagawaran ng estado ng wait lang. Ang kagawaran ng estado ay nagsalita. Ang katiwalian sa Pilipinas ay hindi na chismis. Hindi na chismis, kundi ito ay nakatala at totoo. Ang administrasyong Marcos ay nakalantad na sa harap ng international na komunidad habang pinapangalanganan ng Independent Commission for Infrastructure. Patay tayo dito. Bakit hindi mo to tinagalog? Hindi, joke lang. Infrastructure. Ang mga matataas na opisyal mula kay Speaker Martin Romualdez hanggang sa mga senador at mayor sa baha ng Ghost Project. At mga contract na naitigil na sa Blue Ribbon ay ang huling shield na nagpoprotekta sa Malacanang. Mula sa kabuang pagkakalantad, ngayon malinaw na ang babala sa Washington. Linisin ang inyong mga ranggo o matataas na opisyal o mawala ang tiwala ng mundo. Ang katotohanan ay tumawid sa mga hangganan o sa ibang bansa. Alam ng Amerika at ang buong mundo ay nanonood. Utang ina, lalim nun ha. Nahirapan ako dun. Utang na, English kasi. Wala bang translator dyan? Pero yan po yung sinabi dito sa post na to. No? Na talagang mismong Amerika na po ang nagpapatotoo na lantaran na ang nangyayaring korupsyon sa bansang Pilipinas. Ang sabi pa nga dito, alam nyo, eto nga yung nagustuhan ko dito linisin ang iyong ranggo. Diba? O mataas or matataas na opisyal. Linisin. Kung yan ba ay madumi at nabahira na ng korupsyon, linisin mo. Diba? So, at ang pinakamasaklap dito, napapanood ito ng buong mundo. Napapanood ito ng buong mundo. So grabe na ang korupsyon sa Pilipinas, abot na ho sa ibang bansa. Ganyan ho tayo kasikat. Gusto nyo yun, sikat tayo dahil sa matinding korupsyon sa bansa natin? Di ba mas nakakahiya yun? So etong na to ng Amerika, na kahit sila mismo, alam nila na ang korupsyon dito sa Pilipinas ay grabe na. Yun lang. Gago no? Wala. Sabi mo, Trump, tropa mo si Marcos Ayan, tuloy. Lumaki yung ulo, nangurap ng nangurap. Wala tayong magagawa. Sabi nga doon ni Professor Clarita Carlos, mali daw, labag daw sa konstitusyon ang magsulsol ng pag-aaklas. Susundin natin yun, ha? Pero hindi labag sa konstitusyon ng pangungurap. Ang galing. So yan mga banateros, mga kabiyaya, anong maikukomento nyo ho dito sa ating binasa na Ultimong Amerika ay alam na nila
at lantaran na talaga ang pangungurap at parang kakaiba ho itong pahiwatig ng itong mga sinabi ng Amerika mapatungkol sa administrasyong Marcos at talagang tinumbok pa ng Amerika etong si Martin Romualdez. So ano pong may kukomento nyo dyan? I-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre, huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.